Silipin natin yung headers natin. Wagong! Baby! Second gear tayo, second gear. Ingay! Kanina pa gusto bumaba. Para sa mga may gusto binibenta to, tol. 800K. Wang! Ang kintog no. Papitingin mo, ano magiging tunog nito? Ayun, sana sumakto sa'yo. What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. Oras ngayon boys is 6:13 ng umaga. Punta tayo ngayon ng Cavite boys, no? Para ipagawa yung ating full exhaust. For the first ever, makakapag full exhaust na tayo na stainless para kay Barak. Alam ko naman na maraming curious dyan kung magkano nga ba inaabot ng stainless pagdating sa full exhaust ng mga sasakyan, no? So ito si Barak, as of now naka-scab siya, no? Kung maririnig nyo, diba? Naka full exhaust naman to si Barak. Naka headers, naka flex pipe, naka resonator, tapos naka chambered muffler siya, no? Pero since nga naka ano lang siya, BI, anong tawag? Tawag BI? Black iron? Black iron na tatawag nila sa ganyan. Naisip ko na since aalisin ko naman na yun, try ko naman na isang araw magpa-scab, no? Kaya naka-scab tayo ngayon, no? Pupunta tayo sa Cavite, Nitro Fuse to be specific. Kung maalala nyo boys, dito nagpagawa si Southseed, no? So syempre ako din, dahil idol ko si Carl Southseed, dito rin tayo magpapagawa ng full exhaust ni Barak. Kaya umaga pa lang ngayon nung umalis boys, dahil coding ako. Dapat before 7, nasa Cavite na tayo. Time check, 6:15. 45 minutes, kaya ba bumakbak ni Barak ng QC to Cavite? Bakbakan agad yung traffic dito, boy! Fuck! So, update ko lang kayo mamaya kapag natikitan na tayo. Let's go! Walk! 6:49 na boys. Dito pa lang tayo sa may Rojas Boulevard. Walk! Abot ba? 11 minutes to go. Ito na yung huling araw kung kailan natin maririnig na VTEC. Hindi man ito malakas boys. Normal lang naman na putok ng VTEC to. Naka-scav lang. So syempre boys, dahil last day na ng scav natin na to, VTEC all the way na to par. Let's go! Baby. Baby. Second gear VTEC. Woo! Third gear VTEC. Saya talaga boys kapag naka-scab, no? Pero kawawa talaga to boy kapag long drive. Ingay. Kanina pa gusto bumaba. Pero masaya kapag katawan. Pero kapag pang araw-araw, hell no bro. Sulitin lang natin to ngayon. Ito na, VTEC time. Second gear tayo, second gear. Sobrang saya bumitek tol. Tagal ko na kasi nakapa-Jero boys. Ngayon ko na lang na-drive ulit to si Barak. And alam ko naman na hindi na ganito kasing saya mamaya kapag naka full exhaust na tayo. Pero still, damn, nakakamiss talaga magpa-scab, no? Kaya siguro baliw na baliw talaga yung mga Honda boys dito sa scab na to, eh. Kaya, kasi putok, pag bumutok talaga yung VTEC tol, pagang. Ganun talaga yung tunog niya boy, pagang. 7 na, fuck. Ito na yung mga kaabangan nyo. Mahuhuli ba tayo o hindi? Time check, 7 o'clock na. Huwag sana tayo mahuli. Pasensya na boys, hindi tayo maabot sa oras. 7:03. 5 minutes later. Okay boys, andito na tayo ngayon sa Nitro Fuse. Eto na si Barak. Daming mga madidi na SR dito boy. Nanlit na naman yung kotse natin. Mamimili tayo ng muffler sa loob. Titingnan natin anong ideal para kay Barak. Okay? Pasok tayo. Magandang umaga po sir. Hello, good morning po.
Good morning, sir. Pakilala ka naman sa vlog natin. Okay. Ronald nga pala, owner ng Nitro Fuse Garage. Sir, ano ba ang ideal mong nakikita sa sasakyan ko? Ang gagawin natin, bubuhin na natin hanggang dulo. So, it will lessen that sound. Tapos, syempre, bigyan pa rin natin ng identity yung kotse. SIR eh. Si Barak eh. Before, nakaano ko yung BI. BI ba tawag nila? Black iron? Black iron. Ano pinagkaiba ng black iron sa stainless, sir? Okay, black iron are types of metal na mabilis mang-corrode. So, it's not good for exhaust talaga kasi yung durability niya at yung longevity, pwedeng insuspect kasi bakal siya eh. So, basically, pagka walang coating yon, walang protection, walang rust proofing, pwedeng mabulok siya. Pagka yun ang medyo ginamit natin, mas mabilis ang buhay. Unlike si stainless, 304, it's durable. Matagal, hindi siya nangangalawang, so the corrosion will not an issue. Actually, sir, yung stock bakal lang talaga yan. From kasa, nakabakal yan? Yes, pero it will last decades kasi protected. Ngayon, ang nangyayari, minsan tayo pinuputol natin, di ba? Pinuputol, dinuduktungan, doon nagsisimula yung corrosion. So, kay Barak, sir, anong gagawin natin? Gagawin natin full exhaust. Nandun hanggang sa nasa dulo na, maglalagay tayong muffler. Papapalit tayo headers, no? So, sabi mo, kasi medyo merong issues na yung isang headers mo. So, maganda meron ka rin bago. UP na header. Mamaya i-akit natin, sir. Pwede natin mapakita. Pwede, boss. Okay. So, sir, ito yung mga muffler. Ang sad say lang, yung panahon na to, medyo dumaan ng December. Medyo nagkulang-kulang na yung ating mga stocks. Pero meron pa akong pwedeng ilagay sa'yo eh. Isip ko nga, itong speed pack na to eh. Pero still, ikaw pa rin mamimili, sir. Actually, ito yung gusto kong ilagay sa'yo, itong speed pack. Actually, these are mufflers na not orig. Pero pinagaya namin. Nakakita kasi ko ng fabricator sa Thailand. Ang galing gumawa nung exact 1:1. So, pagawa ako sa kanya ng different mufflers. Though it's a copy, pero bantay ko na yung material niya. Nahanga rin ako dahil ang ganda nung niya. Pagkakagawa. Pati tatak, sir, no? Yes. Kamusta ang tunog yan, sir? Sa tunog kasi, sir, basta tama yung composition, parehas dun sa orig. Tapos, parehas yung diameter, parehas yung haba ng tip, yung length ng body. Almost the same dun sa orig talaga. Kaya lang, syempre, I still, sa mga watch na nanonood kay Sir Rich Potato, maganda pa rin talaga mag-invest na wood muffler. Kaya meron din kami mga branded mufflers na orig mufflers na galing sa Japan. Meron pa mga natitira. Kung trip mo yan, sir, pwede rin naman. So, pwede tayong pumili na. Kaso parang ayoko ng ganito, sir. Ano? Ayun nga, may binabagayan siya eh. Parang pang SUV siya na Thailand eh. These are Kakimotos. So, Kakimoto, mostly, mabenta to sa mga newer cars, yung mga Dio City. Modelo. Mga modelo. Mabenta to sa amin, tong ganito, Kakimoto Reku, tsaka itong GT Box. Kaya pag nagpa-uwi ako dito, 15 peraso, 20 peraso, mabenta siya. Pero for an SIR, medyo up siya. Ito sir, pang ano to? Ito, Kakimoto Full Mega N1. Actually, pwede rin to. Medyo off lang. Right yung pinaka-bad. So, dapat nasa left kasi nasa left side yung natin. Meron itong binabagayan like Mitsu, Mazda. Kasi nandun yung right, So, left side. Yes. Ito mga rare na rin to. Medyo may presyo yung mga ganito kahit surplus. Pagka mga Japan, tapos medyo mahirap na hanapin, taas na ang presyo. Chambered, meron din dito Kakimoto. Wala nang halos tunog to. Medyo semi-thermic na SIR. Ano ang pinagkaiba nung Kasi meron silang tinatawag na 2 inlet, 3 inlet. Okay, importante yun. Kasi siyempre, like for example, gagawin ko sa inyo 2.5, no? Tapos nag 3 inlet ka na muffler. Dito, magagawa mo ng paraan yun. From 3. Silipin nga natin, sir. From 3, magagawa mo ng paraan na ma-reduce doon sa 2.5. Ang problema, yung loob niya, nasa 3. So dapat, mas maganda, mas malapit doon sa gagawin mong mid-pipes o pipes ng size ng pipings ng kotse. So sa current status ng SR mo, doke yan. So 2.5, sakto to. Sa good choice na pwede mong piliin. Though ito maraming confused about sa mufflers, boss eh. Ang muffler, ang binibigay niya, klase ng tunog. Kumbaga sa cellphone, ringtone. Hindi siya yung volume. Yung volume, ito yung gagawin mong sistema. Full exhaust with headers, cutback ka lang, siya yung nagbibigay ng volume. Halimbawa, axle back lang, dulo lang, hindi mo gagalawin yung mid-pipes mo, hindi gagalawin yung headers mo, low volume lang yung muffler mo. Kahit na sabihin mong yung muffler mo aggressive type like free flow. Pagka naman cutback, ibig sabihin, from the mid-pipes up to the muffler, moderate sound lang yon kasi still you have stock headers. Pagka naman may headers, yun na, maximum sound. Ang muffler, hindi siya nagbibigay ng lakas ng tunog. So, sa pag nagkabit ka lang ng muffler sa kotse mo at stock pa lahat yan, halos konti lang din pagbabago niyan. Pero if you change the whole system, you will get the maximum sound, especially pag nag-headers talaga. Isa pang big question nila, yung size ng tubo na gagamitin. May 2, 2.5, 3. Paano ba nalalaman natin? Marami factors sa pagpili ng tubo. Unang-una, we need to see the stock. Kung anong stock,
gantong size, syempre, if you want to improve your performance, you need to enlarge it, no? Kaya lang, hindi lang basta-basta paglalaki. Kasi pag naglaki ka lang sobra-sobra, pwede magkaroon ng mismatch between the engine displacement. So, pag nagpili ka ng pipe size, at talungin mo yung sarili mo, ano ba goals ko sa kotse? For example, I'm going for turbo. Papalitan ko yung NA ko, gawin kong turbo. Iba pipe size na gagawin mo sa exhaust mo nun. Kasi you need to accommodate yung maximum exhaust gases na lalabas sa combustion. Mas pasensya na, medyo technical Pero sineshare ko sa mga clients namin na ang pagpili ng pipe size, pwede ka magkamali. Better go to a shop na kaya nilang magbigay ng optimal pipe sizing at recommendation sa kliyente para hindi ka magkaroon ng problema. Kasi dapat ina-assess yan. Goals ng client, tapos engine displacement. Ayan, isa ko pa tanong. Ano ba ang resonator, sir? Kasi Okay. kadalasan inaalis nila, di ba? Yes, oo. Pag gumagawa ka kasi ng exhaust, dalawa ang rules na pina-follow namin. You need to improve the flow, you need to remove the restrictions. So, ano yung flow? Yan yung pipe sizing, yung paglalaki ng tubo. Tapos yung restriction, tinatanggal mo ang restrictive part na exhaust para magkaroon ng breathability. Sa headers, nandiyan yung mga catalytic, tatanggalin na yan pagka may catalytic yung kotse. Sa mid-pipes, nandiyan yung resonator. Pwede mo tanggalin yan. Ang problema, if you have a stock engine at ginawa ng manufacturer yung kotse mo na merong resonator tapos stock yan, huwag mo tanggalin kasi nga, yun ang optimal for your engine Kung ang plano mo naman, itotono ko to maglalaro ako okay lang natanggalin mo si restriction ng resonator, pero tune mo kotse. So, kung ang path mo, sir, gusto mo talaga na lalakas pa si SIR, I suggest, huwag na rin maglagay. Kaya lang, syempre, what are the cons? Yung drone. Yung parang, alam mo yung parang may latang tunog kasi nga wala nagsusuppress sa gitna. So yun lang talaga. Pero since nga maglalagay ka naman ng muffler sa likod, mas maganda naman na mas malakas ang exhaust ng tunog pag wala resonator. Yun yung pros talaga niya. So kunwari ako, sir, ang plano ko, pinakamatipid sa gasolina na may tunog na pogi, ganyan. Paano yun? You will not tune the car? Hindi mo ba? Walang tono-tono. Wala kang lalagay na Walang on lalagay. modes na pampalakas pa? Wala. Try mo may resonator muna. Meron. Oo. Kasi yung ginawa si SIR ng manufacturer ng Honda, merong resonator. So stock engine with the resonator, improvein lang natin. Anong gagawin natin? Yung pipe size, improve natin a bit. Yung resonator, improvein lang natin. So ganun ang gagawin natin. Pero ikaw gusto mo pa rin, boss, ikaw pa rin ang magde-decide. So, ang gagawin natin, headers, tapos may flex pipe pa. Yes, maglalagay tayo kasi ang reason ng Flexi pipe naman ganito. Nag-headers tayo. Usually, ang stock headers, nagkaroon ng connection yan sa gitna. Meron kong makikitang spring. So, that's the one who's absorbing the flexing of the pipes Ngayon, pag nagpalit ka na, wala na yon. So, pag nagpalit ka, wala na yon. Wala nang spring. Sino mag-absorb ng vibration? Yung block. Yun. Di ba? Yung black. Yung black. O yung tubo. Kaya biyak-biyak para maglagay ng flexi pipe. Ang problema naman sa flexi pipe, these are maintenance part. So, lagi kong sinasabi sa kliyente. Yan ang unang masisira. Walang matibay dyan. Kasi ang niya, mag-absorb ng flexing So, kaya naman yung iba hindi naglalagay niyan kasi nga maintenance siya. Pero ako, I still suggest magkaroon ka kasi pag hindi ka naglagay, dyan naman yung biyak yung pipings mo. Totoo. Tapos paliwanag ko yung resonator, sir. Sa resonator kasi, ang difference ko siguro, ako yung nagba-branded resonator sa mga ginagawa ko. Branded ilalagay ko sa'yo. These are resonator coming from G5 Thailand. Bakit sa Thailand? Kasi nakita ko yung gawa talaga nila pagdating sa Metalworks, iba. Normally kasi, ang resonator, pag ginawa mo, kailangan stainless yung labas, tapos stainless yung loob. Ang problema, sa mga ibang mga nabi-experience ko na ginawa dito sa locally sa atin, due to siguro hindi ko naman masisi mga fabricators dito, some of them, because of lack of materials, yung stainless perforated steel sa loob, mahirap hanapin Ginagamit nila yung BI. So still, babalik tayo sa BI. Kinakalawang. So due to rust, pwede magbutas. Pag nagbutas, ubos ang laman ng resonator, palit ulit. So ito, hindi ko binibenta. Free lang siya na nakukuha sa shop natin sa Nitrofuse kasama ng ginagawa namin exhaust. So exclusive lang sa mga nagpapagawa sa akin. Pwede ba natin makita ito, sir? Ano ang pinagkaiba nito? Ayan, ito. Meron din silang science sa sa Thailand na actually sinabi na sa akin mas maganda raw ang lumalabas na performance sa dyno using this resonator. And then I have a client din na nagsabi, sir, nagpalit ako ng resonator, nag-iba, nag-plus pa ako sa dyno. I don't know, I don't have the real figures, pero pinakinggan ko na lang yung supplier namin. So as you can see, yung loob, sir.
Pakita natin, boys. Ayan, Oh. kita ba? Ayan, kita. Ah, stainless din. Stainless, pero nakita mo. Tsaka parang may ganun, no? May ganun, no? Hinihigop? So, May design? meron silang figures dito dun sa supplier namin. Pero wala akong may pakita. Kaya hindi ko pa rin naman masabi 100% na, iba yung resonator namin. Pero, yun nga, according from supplier, mas maganda raw yung may ganun. Sir, last question, no? Sa mga resonator, kasi merong 18, 24. Yan. Diba? Ano difference naman yan? Ang trabaho kasi ng resonator talaga, main niya, hindi talaga sa performance Ang trabaho niya, to silent your car. Patahimikin niya yung kotse mo sa gitna, kaya naglalagay niya. Ngayon, the more longer the resonator, mas mapatatagal at mapapatahimik niya kasi mas maraming magsusuppress ng sound. Kung baga resonator, silencer tawag natin dito Okay. Oo. Yun ang trabaho niya. Yun ang basically ang trabaho niya. Does it help sa performance? It helps retain the performance kung stop. Regardless ng haba nito, if you want your car to sound a bit mas mahina, mas mahaba tayo. Okay. So ito, sir, ano 12 ang ginagawa. 12? Para sakto ang tunog, para meron ba rin? Para meron ba rin, hindi masaya yung pagpapagawa mo na exhaust, di ba? Kasi ako ngayon, I think naka-18 ako Naka 18. 18 ang kadalasan no? 18 ang kadalasan. So yung dati wala talaga Rinig siya kapag nasa labas, pero kapag nasa loob ako, para akong nasa FD na stuck. Ikaw mag-decide kung maglalagay tayo nito. Maglalagay tayo niyan, sir. Tingin muna tayo ng mga SIR dito. Para sa mga may gusto binibenta to, tol. 800K. Pero negotiable. Silipin. Tingin mo yung pintura niyan, boy! Pang! Silipin agad. Ito ang P6 CD1. Stock. Ito ang 4-1. 421 to 4-1. 4-1. Ito ang 4-1 header. Tsaka pintura talaga, tol, no? Oo. Layo nang nadadala ng pintura. Pogi, Preno check. Naka-slatted. Tapos 5 holes. 5 holes, tol! Pagang! Silipin natin interior, boys. Kapag DB8 ba, mababa talaga? Mababa, no? Para sa mga boys, para sa mga magtatanong, kadalasan tong ginagawa yung DB8 kapag gusto mo all black, tol, no? Ayun, mga Alcantara type shit. Ito yung tineterno nila, boys. DB8 na likod, DB8 na harap, tapos Alcantara na siding. So, all black lang. Pogi, tol, Tapos ito naman yung kay sir. Pogi ng passion orange talaga, no? Pang, endless caliper. 17s, no? Sheesh! Grabe, parang gusto ko na yung orange tuloy si Barak Okay boys, silipin natin si Barak. Tingnan natin yung mga sumpa. Okay boys, so ito yung ating headers. Kamusta pa yung mga UP? Ito, meron na ako nakitang mga UP sa part na to. So, ang nangyari pala, short block yung kotse, pang long block to. Tama. So, ang placement na mababa. Diyan, ipakita mo nga pagka nag-mount na tayo ng Ang magiging mounting na natin, dati, nasa asang alignment yan. Ganyan kababa yung dati. So, ang gagawin natin, tataas na natin yan. Para hindi nasasayad siya. Yes. So, yan din ang difference ng custom Kasi may ayos mo yung alignment, yung daloy ng tubo. Ito boys, Yan. Battle scars. Konti na lang mapupunit na, no? Di pa naman. Medyo may pa naman. Kaya lang, siyempre, kupina. Mga 5 bangga pa, sir, no? Mukhang na to Mukhang marami nang dinaan ng malalaking... Grabe boys, tignan mo yung bilog to, Naging flat no? Kaya niyang kupiin no? Ang masakit nun, sir, hindi ito Huwag mo intindihin to yung stress sa block. Palit block tuloy nangyari, no? So maganda pa rin, maayos yung walang sumasayad. Ito sir, stainless din to, no? Yes, stainless naman lahat yan. Lang, boss, ito, meron akong gustong ipaliwanag sa stainless. May dalawang klase na ginagamit. Actually, marami klase ng stainless. May 304, 202, 409. Ideally for exhaust, 304 talaga. Pag 304 kasi, wala talaga siyang magiging accumulation of rust. Tapos, dapat yung thickness. Importante yon. Merong kapal to dapat na 2mm. Ay, sorry. 1.5 pala. Pagka 2mm, sobrang bigat naman ng exhaust. Do mas makapal. Pero meron din may gusto nun. Pero ideally, standard na mga nag-exhaust talaga is 1.5 thickness. Huwag lang yung 1mm o 1.2. So ito, 1.5 thickness yung ginagamit. Ito pala yung gamit natin dati. So ito yung gamit nating stub. Nung nakuha ko to si Barak, ito na talaga yung gamit niya, no? So dinugtungan lang natin to dati. Tapos siniscab natin ulit. So nakakapagtaka lang bakit dito hindi pa nangangalawang, no? Pero yung headers natin na to, ito na talaga yung dati niya. Nakuha natin to naka-headers na. Sana original spoon to. Spoon kasi nakalagay, boys, Pagang!
Okay boys, nalilito kami ngayon kung ano ang pipiliin. So mukhang ito na. Mukhang ito na. Parang bala ng kanyon eh, no? So this is FGK Legalis R. I previously mounted it to my personal SIR pero ang gusto ni boss eh. So tatanggi ba ako? Si Boss Riz Potato ang umawit eh di subukan natin. Frequent nga pala ako nagpapauwi nito. Para naman sa mga gusto, legit yun nakalagay sa kotse. So, depende talaga sa taong magpapagawa eh. Kanya-kanya rin tayong hilig eh. Ganda nito. Ano siya kabilang sir? Chambered o ano na to? Free flow? Free flow to. Free flow. Medyo malaki lang ang body. Siguro mga nasa 6.5 yung body size nito. Diameter. So, ang pinuproduce ng ganito, kasi ginamit ko to sa SIR ko, medyo on the base side na quiet. Medyo may edad na rin si Kuya Ron eh. Kaya, ayoko na nang masyadong maingay sa sakyan. Kung magkasundo, ito na ang gagamitin mo. Isa sa importante, Papi, yung tindig, no? Kapag nakakabit. Yes, so, syempre, ito yung kita eh. I think magugustuhan mo naman to kasi nagustuhan ko to dati. Papi, parang ito talaga. Actually, sakto na yan eh. Ang pogi, tol. Side view. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Ito, 3 to o 2? 2.5. Sakto talaga. Sakto na yan. Pang SR nga. Tapos ang boxing. Tapos na. O, yan na raw. Pag nakababa? Yung una nga ko, laki sa akin din. Pero nung nakaganyan ka rin sir dati? Hindi, yung isa, ang tawag nito, 5 chicken. 5 chicken ka. Ang laki din ng housing. Napanabit ko, Lumis. lumis na eh. Sa kala mo, ang laki. Si ano nga pala, si Wallen, co-owner ng Nitro Fuse. Hi boss. Minsan lang lumabas sa camera yan. Pero Okay boys, ito yung ikakabit nating pipe. Ito pala. Ito pala siya. Mali pala. Ito na, malapit na yung headers natin boys. Ayun o. Konti na lang. Silipin natin yung headers natin. Wagong. Pogi ito lo. Parang pwede man nalamin kuya no. Headers mo dati. Women branch yan. Okay, so ito yung headers natin na panibago. So kung maalala nyo dati boys, hanggang ano to, dahil nga long block siya, sinunog nyo yung ano natin, oh, splash guard. Baba. Ayan. Pangit na tuloy kuya, no? Oo. Ayun. So, ang ano kasi boys, yung headers natin dati, pang long block. So ngayon, dahil nakapag-custom tayo, sinakto lang natin dun. So kapag sumayad tayo, ang sasayad, dito na. No? Okay. Ito nga next natin problema. Dahil hindi na siya shoot dito, gugupitin natin tong splash guard natin pag ganyan, para maaangat natin to. Kasi kapag front view to, parang palda kuya eh, no? Pangit eh, no? Gugupitin namin to boys para umangat siya. Parang sa init to eh, no? Sobrang bilis ko kasi mag-drive eh. Ayos na. 5-minute art craft. Okay boys, nagawa na natin ang paraan. Hindi na siya pangit tingnan sa labas. With the power of zip tie. Sipatin natin sa malayo. Pang! dati sa Laylay. Dati Laylay, Papi, parang palda ng ano eh. Ngayon, okay no. Okay boys, tapos na ang ating project for this afternoon. So ang kinabit natin is FGK Legalis R JDM type shit. It will produce a bassier sound, tapos nag 2.5 pipings tayo with G5 resonator yan. Ported resonator na rin yan. Ito yung ginamit natin. Ilang inches pala to, Papi? 12. 12 inches na resonator. Tapos yung headers mo 421. Tapos naglagay tayo ng flexi pipe. Ang kintog ano. Papi, tingin mo, ano magiging tunog nito? Ayun, sana sumakto sa'yo. Okay, so baba natin boys. Baba At pakinggan natin ang magiging sound check. Oy po. Oh. Napasa pa. Tunog mayabang naman eh, no? Tunog mo yaman tol. Pero maingay. Meron? Oo. Pero ito yung gusto ko. Sa mga boy. Okay boys, testingin natin to ngayon.
Damn! Saktong-sakto boy. Ganda. Ganda no? Ganda. Tanginang ganda! Takbo. Ang bilis! Ba't ang bilis? Sabi ko sa'yo eh. Tangina! Sa dulo eh. Grabe to boys. Kamusta dyan sa likod boy? Ayos naman, boy. Damn! Okay boys, dito na natin tatapusin natin video. Salamat, bossing, sa Inang namin. ganda boy! Bakit parang bumilis ako? Stock yung tune ng kotse, maganda pa rin nakatulo tayo. Dulo pa rin. Pag nakascab tayo, maganda naka-tune yung kotse. Ano sa factor yun, na namnambalik yung sigla ng kotse. Pwede ba kita ligawan to? Salamat. Papi, ang ganda, promise. Punta nyo sa Nitro Views. Papi, saan pala tong shop natin? Okay, Bacoor, Cavite, along Bacoor Boulevard. So, makikita na kami rito. Malapit kami sa Nomo. So, sa mga Bacoor people na taga rito or neighboring provinces, dayuhan nyo kami rito sa Nitro Views. Papi, salamat ulit. Salamat. Thank you. And again boys, abangan nyo sa mga susunod na video kung ano pa yung mga gagawin natin dito kay Barak. Sobrang ganda ng takbo. Kita kayo sa susunod na video. Peace out. Okay boys, driving the SIR. Woo! Grabe boys, iba yung saya ko ngayon tol. Alam mo yung feeling na ito number 1 ko na napansin na nagbago sa kanya no. Yung apak ng paa ko boys, parang mas magaan siya. Yung tipong paano ba ma-explain? Para siyang mas maluwag. Parang ganun yung pakiramdam. Parang mas, kumbaga sa motor, mas gumaan yung throttle niya. So hindi ko alam bakit naging ganun. Dahil siguro tingin ko dahil nag 2.5 tayo na muffler no. Pero damn, grabe boys. Isa to sa mga worth na upgrade na ginawa ko dito para kay Barak. Grabe tol. Saka yung hum ng sound. Ayun o. Damn. Tsaka ang bilis niya tol. Alam bilis niya pumake up ng speed. Ang bilis ng lahat. What? Paano nangyari yun? Ay, so abangan nyo boys sa mga susunod na video. Medyo mahaba na to vlog natin na to. Pero abangan nyo sa mga susunod na videos kung ano mga gagawin pa natin dito kay Barak. At gagawin ko ng full vlog itong sasakyan natin. Let's go!